Ang taong tulad mo, nakalabas pa talaga ng kulungan? Anong itinawag mo sa akin? Ma, Anong itinawag mo sa akin? biyenan ko, Anong itatawag mo? Mrs. Liu. Tingnan mo nga ang sarili mo ngayon. Hinding-hindi ka magiging karapat-dapat sa aming si Chingching. Pero mag-asawa na po kami. Ambisyoso ka rin, no? Pirmahahan mo na ang kasunduan sa diborsyo at umalis ka na rito? Bahay po namin ito na binili ng tatay ko. At ang pangalan ko ang nakasulat sa titulo nito. Kung gusto mong manatili rito, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Tay, para lang makamit mo ang hustisya, gagawin ng anak mo ang lahat. Pakiusap po, huwag niyo akong paalisin. Ha 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 ha. Napakasunurin mo talaga. Parang nag-aalaga lang ako ng isang aso. Sige na, dahil sa ganyan ka, pumapayag na akong manatili ka. Laya ka na ngayon. May pamilya ba na susundo sa'yo? Wala po. Kaibigan? Wala rin po. Lalabas na ako. Parusahan niyo iyan. Walang kwentang doktor. Pati bakuna ng bata ginalaw mo. Masahol ka pa sa hayop. Masamang tao, walang hiyang doktor. Masamang tao, walang hiyang doktor. Ma, Lumuhod ka. Bago mawala ang papa mo ay iniwan niya ang dokumentong ito. Hinala niya ay may kinalaman ang biyanan mong si Liu Shufang sa nangyari. Hindi pa nagtatagal nang umalis siya ng ospital, ay pinuntahan na siya ng pulis at kinuha. ma, gagawin ko ang lahat para mahanap ang katotohanan para mabigyang katarungan si Papa. Ako si Zhou Jiang. Para imbestigahan ang kaso, 3 taon na ang nakakalipas. Naging stay-in na manugang ako sa pamilya ni Pamilya Liu. Marunong ka ba talagang magpunas ng sahig? Lumuhod ka at punasan mo ng maigi? Dapat walang maiwang bakas ng tubig? Qianli? Anong ginagawa mo rito? Sino ka para tawagin ang pangalan ni Ginoong Qian ng ganyan? Siya kaya ang nagbigay sa pamilya Liu ko ng 10 milyong dolyar na halaga ng nakatatandang Panginoon ng pamilya Qian? Wala kang kwenta? Hanggang pagmamaplang ang kaya mo? Iisipin natin, dati ka ring matalinong doktor. Isang elite sa ospital. Isa lang siyang kriminal? Bakit mo pa siya pinapansin? Ching-ching, kanina ka pa po namin hinihintay. Tayo na sa loob. Bilisan mo, punasan mo ang suot ni Ginoong Qian. Ano ba talagang gusto mo? Anong gusto ko? Gamitin mo ang dila mo para dilaan to at linisin at patatawarin kita. Huwag mo akong sagarin. Tinuturuan niya ba akong gumalaw? Dahil sa asawa mo, papalagpasin ko muna ito ngayon. Ginoong Qian, huwag ka nang makipag-usap sa walang kwentang iyan. Maabala pa ang lakad natin. Mabuti na lang at ang babaeng gaya ni Liu Qingqing ay sadyang lumalapit sa akin. Kung hindi, Ching, sabi ni Ginoong Qian, maglalabas daw siya ng 5 milyong dolyar para invest sa pamilyang Liu Enterprise. Ma, hindi ko kailangan yan. Nagbigay din siya ng maraming alahas. Mamaya ay sasamahan kita para makita mo. Sabi ko hindi ko kailangan. Hello, Ma? Anak, nandito ako ngayon sa ospital. Parang hindi na gumagana ng maayos ang isip ko. Pumunta ka rito sa ospital para makita kita. Sabi ng doktor, 100,000 dolyar ang kailangan para sa operasyon. Baka hindi na maabutan ni Mama ang araw na malilinis ang pangalan ng papa mo? Zhou Jiang, handa na ba ang pagkain? At huwag kang lalabas. Nagkasakit po ang mama ko, kailangan kong pumunta ng ospital. Ano naman ang pakialam ko kung may sakit ang nanay mo? Huwag mong kakalimutan na lumuhod ka at nakiusap sa akin na manatili rito. Pupunta lang po ako sandali at babalik agad. Babalik po ako agad. Huminto ka riyan. Ma, payagan mo na po siyang pumunta. Napakawalang hiya mo. Papuntahin mo na siya. Ikaw na taksil ka? Bakit sa kaniya ka kumakampi? Ano bang parati kong sinasabi sa iyo? Huwag kang masyadong lumapit sa talunang iyan. Bakit? Ayaw mo na bang umalis? Kailangang operahan ang nanay ko ngayon. At kailangan ko pa ng 100,000 dolyar. Maaari bang mahiram muna iyon? Ano? 100,000 dolyar? Bakit hindi ka na lang mangulimbat sa iba? Ma, pahiramin mo na po siya. Paano kung may masamang mangyari sa biyanan ko? May sakit ang nanay niya, tapos ako ang pagbabayarin niyo ng operasyon?
Anong klasing biro ito? Ma! Tumahimik ka. Anong pakialam ko kung mawala na ang nanay niya? Huwag ka nang mangarap. Ang pera ng pamilyang Leo, kahit isang kusing, ay hindi mo makukuha. Sobra ka na kung maliit. Eh, ano ngayon kung hamakin kita? Talunan. Narito po sina Pamilyang Chu at Chu Yuyun upang magpasalamat kay Pamilyang Zhao sa pagliligtas sa aming buhay. Ito ay $100 milyong. Tanggapin niyo po sana ang katapatan ni Pamilyang Chu. Ano? Ang pinakaunang pamilya sa lalawigan ng Southeast, ang pamilyang Chu, at ang kasalukuyang namumuno na si Chu Yuyun? Isang utang na loob para sa pagsalba ng buhay? 3 taon na ang nakararaan. Noong may malubhang karamdaman ang lolo ko, ang tatay mo mismo ang nagsagawa ng operasyon at gumugol siya ng 2 araw at gabi para iligtas siya. Kaming mga pamilyang Chu ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya pakiusap, tanggapin niyo na po itong aming pasasalamat. Nako, mabuting biyenan. Kilala mo pala ang panganay na anak ng mga pamilyang Chu? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Ching-ching, bilisan mo at maghanda ka ng tsaa. Huwag na po. Hoy, ikaw na bata ka? Hindi ba't tinutulungan mo palagi si Zhao Jiang? Bakit hindi mo man lang siya pinigilang umalis? Wala ka talagang silbi? Ay, mabuting biyenan. Dahil masyadong malikot si Zhao sa pagkakataong ito, kumilos na kayo. Tandaan mo, dapat ay mabilis at malinis ang trabaho sa isang tira lang. Hindi ito maganda. Bilis, alis na tayo. Ayos ka lang ba? Hindi pwede ang ganito. Ako si mga Chu, wala silang magagawang masama sa akin. Mauna ka na, kung hindi ay magiging pabigat lang ako sa iyo. Magtago ka muna. Ililigaw ko sila. Mag-iingat ka. Mukhang may isang tao na hindi na nakapagpigil at gumalaw na. Dahil dyan, lalo ko pang aalamin ang katotohanan. Amo, binabati kita sa pagkakaroon ng system medikal ng tanyag na doktor. Ikaw lang pala iyon. Bakit ka bumalik? Ikaw ba ang nagmanipula sa mga bakunang iyon? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang basta-basta magsasalita kung wala kang ebidensya. Tinitiyak kong makakahanap ako ng ebidensya. Sige, maghihintay ako. Sana sa susunod, swertehin ka pa rin ng ganyan. Binabati kita, Amo. Nakuha mo na ang unang kakayahan sa medikal na sistema. 7 fiend and 8 change needles. Sino yan? Sinong nagsasalita? Amo, isa akong medikal na sistema. Naglalaman ako ng 100 sikat na kakayahan sa panggagamot mula noon hanggang ngayon. At ang lahat ng mga kakayahang ito ay sa iyo na. Kung gusto mo pa ng mas maraming kakayahan, kailangan mong magpatuloy sa paggamot at pagtulong sa kapwa para makagawa ng kabutihan. Anak, nandito ako sa ospital. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ng ulo ko. Pumunta ka rito sa ospital para makita kita. Hindi maaari? Hindi maaari? Paano kung hindi angkop ang 7 fiend and 8 change needles para sa nanay ko? Huwag ka nang magatubili. Hindi ba't gusto mong subukan itong 7 fiend and 8 change needles? Ito ang tamang pagkakataon. Ang mga kasanayang nakuha sa sistemang medikal. Totoo bang hindi makakasama sa pasyente? Sa teorya, hindi ito makakasama dahil lahat ng ito ay mula sa mga medikal na karanasan ng mga nauna sa atin.
Kumusta po ang pakiramdam nyo? Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Parang lumuwag ang pakiramdam ng katawan ko. Ngayon ay hindi na sumasakit ang dibdib ko. Mabuti po kung ganon. Pero ma, kailangan nyo pa rin magpahinga ng mabuti. Hindi ko akalaing napaka-epektibo ng medikal na sistemang ito. Doktor ka ba? Kapag may nangyaring masama sa tatay ko, kaya niyo bang managot? Ilang araw na ang nakalipas, kailan ba talaga gigising ang tatay ko? Kailangan muna nating i-x-ray ang pasyente. Maaari bang tumahimik ka muna? Kahapon x-ray, ngayon x-ray, bukas x-ray na naman. Lumabas ka. Magpapasok kayo ng doktor na marunong talagang gumamot. Bigla pong nahimatay ang pasyente at dinala rito sa ospital na wala pa ring malay. Sinubukan na namin ang lahat ng paraan pero wala pa ring nangyayari kaya kailangan nating kumuha pa ng ibang scan. Mga wala kayong silbi. Alam niyo ba talaga ang ginagawa niyo? Kapag hindi gumaling ang tatay ko ngayong araw, wawasakin ko ang ospital na ito. Ching Ching, maghanda ka na. Kailangang malapatan agad ng karayom ang pasyente kung hindi ay malalagay siya sa panganib. Zhou-Jiang, hindi ba dapat nasa loob ka ng kulungan? 3 taon na ang nakakalipas nang magkamali ka ng bakuna at maraming pamilya ang nawalan ng anak dahil sa iyo. At ngayon, balak mo pang saktan ang tatay ko. Inosente ako. Wala akong kinalaman sa nangyari sa bakunang yon. Ang ebidensya lang ang pinaniniwalaan ko. Nagsusuka po ng dugo ang pasyente. Kung gusto mong lumabas ng maayos ang tatay mo rito, huwag mo akong pigilan. Tabi! Zhou-Jiang, umaasa akong hindi mo ako niloloko ngayon. Simulan ang sistema. Bukas na ang sistema, nakaharang na ang ibang tao. Maaari nyo nang gamitin ang inyong kakayahan. Tay. Tay, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Chu, ito ang dinala kong pinakamahusay na doktor sa lalawigan ng Southeast. Si Miraculong Manggagamot Liu. Huwag po kayong mag-alala. Basta dumating na si Miraculong Manggagamot Liu, siguradong gagaling agad ang sakit ni Lolo. Tiyak na mapapagaling siya. Hello, Director Gia. Miss Chu, nabalitaan ko pong naghahanap kayo ng tanyag na doktor para gamutin si matandang Ginoong Chu. May irerekomenda po ako sa inyong tao. Oh? Tiyak na magaling ang taong inirerekomenda ni Director Gia. Pinapunta ko na siya riyan. Hinto! Kapag itinuloy mo ang pagturok na iyan, wala nang pag-asang mabuhay pa ang pasyente. Sino itong ignorante at batang ito? Ang lakas ng loob mong questionin ako. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Siya ang nangungunang doktor sa lalawigan ng Southeast. Ikaw na isang basura. Ang akupoint na susubukan niyang ituro ay ang tongtian. Kapag binaon ang karayom na iyan, may pag-asa pa bang mabuhay ang tao? Huwag kang manakot dito. Isa ka lamang basura na tinanggalan ng lisensya sa pagdodoktor. Bagay ka lang na maging asawang walang silbi, alam mo ba? Isa kang loser, ha ha ha. Tigil. Kung gusto niyong mag-away, lumabas kayo, huwag ninyong gambalain ang pahinga ng lolo ko. Zhou-Jiang, pakiusap. Tingnan niyo po ang lolo ko. Ipinapaubaya ko na po siya sa inyo. Hindi pa ako kailanman nagkamali sa lahat ng pasyenteng ginamot ko. At kung pati ako ay hindi siya magamot. May pag-asa pa. Pag-asa pa siyang mabuhay. Totoo ba iyan? Kung talagang kaya mo siyang iligtas, luluhod ako sa harap mo at tatawagin kitang master. Tama, si Miraculong Manggagamot Liu ang pinakamahusay na doktor sa lalawigan ng Southeast at ikaw, Zhou-Jiang. Sino ka sa akala mo? Ano ang gagawin nyo kung magawa ko siyang pagalingin? Oo nga po, Ginoong Kian. Kapag nagamot mo siya, luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Pero kapag nabigo ka, pagbabayarin kita sa lahat ng ginawa mo. I-activate ang system. Master, ang system ay activated na. Base sa isinagawang scan ng system sa paligid. Ang panggagamot na ito ay isang magandang pagkakataon para sumikat ka. Kaya kusa ko nang binuksan ng permiso para panoorin ka ng ibang tao. Hindi ba't kapareho lang ito ng teknik na ginamit ni Miraculong Manggagamot Liu kanina? Sinubukan na iyan at hindi iyan gumana. Maghanda ka na sa... Bilis! Bilis! Patigilin niyo siya! May lumalabas ng itim na usok!
Bilis, bilis, bilis. Patigilin niyo siya. Umuusok na ng maitim. Ito ay, Ito ay pagwawalang bahala sa buhay. Wala kang pinag-aralan, kaya huwag ka nang magpakitang gilas pa rito. Kapag lumala ang kondisyon, malilintikan ka sa akin. ito na ba ang maalamat na 7 fiend and 8 change needles? Master, tanggapin niyo po ang aking pagpupugay. Turuan niyo po ako ng 7 fiend and 8 change needles. Nagkakamali ka ba? Mirakulong manggagamot, Liu? Binayaran kita para pumunta rito. Bakit mo nagagawa? Ginoong Kian, lumuhod ka na. At tawagin mo siyang Papa. Papa, Anong sabi mo? Hindi ko narinig. Zhou Jiang, huwag kang masyadong abusado. Papa, Hay nako. Ginoong Kian, huwag ka na pong mag-alala. Ang Zhang Wei na iyon, paniguradong ititikom ang bibig niyan dahil nakuha na ang pera. Tungkol naman sa isyu ng bakuna, 3 taon na ang nakalilipas, walang makakaalam niyan. Auntie, Liu, tulungan mo akong bantayang mabuti si Zhu Jiang. Hindi dapat tayo magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Opo, opo. Kaya, yung napag-usapan nating 10 milyong dolyar. Auntie Liu, 10 milyong dolyar lang yon? Napakaliit na bagay niyan. Halika rito. Kailangang mabantayan mong mabuti ang taong iyon para sa akin. Maliwanag? Zhang Wei? Ibig bang sabihin ay kasangkot din siya sa kasong ito noong 3 taon na ang nakaraan? Zhang Wei? Ang tagal na nating hindi nagkita. Inaya kitang lumabas ngayon dahil gusto kitang makausap tungkol sa nangyari sa kaso ng bakuna 3 taon na ang nakararaan. Sa kaso ng bakuna. Pasensya ka na. Wala talaga akong alam. Walang alam? Dapat ay tayong dalawa ang may hawak sa mga bakunang iyon. Pero bigla kang nag-leave noong araw na iyon. Sigurado akong may alam ka. Tumigil ka na. Wala talaga akong alam. May kinalaman ba ang mga bakunang iyon kina pamilyang Kian? Hello? Sige po. Sige po. Mabalik na ako agad. Zhou Jiang, may kailangang asikasuhin sa bahay? Magkita na lang tayo sa susunod. Bakit gagawa si pamilyang Kian ng ganoong bagay na wala namang mapapala? Pamilya nila ang gumagawa ng bakuna, kaya kapag may nangyaring masama, sila ang unang hindi makakatakas. Halika rito, Ching Ching. Isukat mo itong kuwintas. Ma, kailan mo pa ito binili? Ito ba? Binili ito ni Young Master Kian sa napakamahal na halaga para sa iyo? Ching Ching, dahil gumastos naman ng malaki si Ginoong Kian. Isuot mo na lang iyan ng maayos? Sayang naman kung tatanggihan pa. Iba ang lalaking nagbigay sa akin ng regalo. At ganyan lang ang reaksyon mo? Isa ka lang na manugang na nakitira dito? Wala kang karapatang magsalita rito? Ikaw, Kung kaya mo, bumili ka rin para kay Ching Ching? Napakawala mo talagang kwenta? Huwag mong isipin na porket kumapit ka kay Eldest Miss Chu, ay magiging kagalang-galang ka na. ako, Anong ako? Huwag kang magreklamo. Bilisan mo at pirmahan mo na itong divorce papers. Huwag mong harangan ang kaligayahan ni Ching Ching. Ma, ano bang pinagsasabi mo? tinanggap ko ang sampal na iyon kanina. Mula ngayon, maliban kay Ching Ching, wala na tayong koneksyon ni Pamilya Liu. Sino ka ba sa akala mo? Para hamakin kaming mga pamilya Liu? Kung nagawa mo sana na makipag-usap ng mahinahon sa akin, baka sakaling matulungan pa kitang maayos ang lahat. Ikaw? Mirakulong manggagamot Liu, pakisuyo, tulungan mo ako. Guro, tanggapin niyo po ang aking pagpupugay. Ito ang bunga ng 30 taon kong pagsisikap, ang sinaliksik kong Yuan Kipil.
Sa mga kritikal na sitwasyon, maaari itong makapagligtas ng buhay. Isa lang ang ganito sa buong mundo. Napakalaki ng halaga nito. Mabait kong manugang. Bilis ibigay mo sa akin ang gamot. Hayaan mong inumin ko iyan. Zojang, Mirakulong Manggagamot Liu. Nagsusumamo ako sa inyo. Tulungan niyo po ang nanay ko. Nagkamali po siya sa nagawa niya. Tungkol sa mga pagkakamali niya noon. Ako na po ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Masyado siyang tensyonado, kaya napinsala ang kanyang puso. Ang pilula ng enerhiya na hawak ni Master ay tiyak na makapagliligtas sa buhay niya. Pero masyadong mahalaga ang gamot na ito. Mabuti kong manugang. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hinding-hindi na kita mumurahin. At hindi ko nahahayaang makipaghiwalay sa iyo, si Ching Ching. Sige, ibibigay ko sa iyo ang pilula ng enerhiya na ito. Pero may gusto akong kumpirmahin sa iyo. Dahil kailangang tapusin na ang ilang mga bagay. Sige, pangako ko iyan sa iyo. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Zojang. Wala rito si Zojang. Wala ka bang balak na ipagkuha ako ng tubig? Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Pumunta lang ako para pasalamatan si Zojang. Dahil nailigtas na naman ni pamilyang Zhao ang lolo ko. Isa siyang doktor? Trabaho niyang magpagaling at magligtas ng buhay. Hindi ko na nga alam kung paano siya papasalamatan. Kung hindi lang siya kasal, baka inalay ko na ang sarili ko sa kanya. Miss Chu, kasal na sa akin si Zojang. Kaya kung balak mong ialay ang sarili mo, mukhang maling tao ang kakaharapin mo. Palagay ko, ikaw ang nagkakamali. Kung hindi lang dahil sa nangyari 3 taon na ang nakararaan, kung saan nakakuha ka ng malaking swerte, mapupunta kaya sa iyo ang isang Zojang ngayon? Bitawan mo ako. Ikaw. Sa tingin ko ay nagkakamali ka. Kung hindi lang dahil 3 taon na ang nakakalipas, nakuha mo ang isang malaking swerte, mapapasayo ba ang Zhaojiang ngayon? Bitawan mo ako. Tinulak mo ako? Sinasadya mo iyan. Zhaojiang. Binibining Liu, napunta ako rito ng may mabuting intensyon para pasalamatan kayo. Tapos ikaw naman, bukod sa gusto mo akong paalisin, nagawa mo pa akong itulak ng ganyan. Wala akong ginagawa. Ching Ching, humingi ka agad ng tawad kay Miss Chu. Wala akong ginagawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Dapat kang humingi ng tawad kapag may ginawa kang mali. Ching Ching, huwag kang maging matigas ang ulo. Akala ko ay iba ka sa mga ibang lalaki. Pero nagkamali pala ako ng pagkilala sa iyo. Ching Ching, Hi, Zhujiang. Masyado pang galit si Ching Ching ngayon. Hayaan mo muna siyang huminahon. pero Huwag kang mag-alala. Babae rin ako. Naglalabas lang siya ng sama ng loob. Nagseselos lang siguro siya. O siya lang, wala iyon. nagseselos na si Ching Ching? Ibig bang sabihin nito ay mahal niya na ako? Galit ba talaga siya sa babaeng iyon? Buisit na Zhaojiang. Kinasusuklaman kita, hate kita. Anong nangyayari? Nagpadala si Mirakulong Manggagamot Liu ng imbitasyon para sa Chinese at Western Exchange Convention. Ano namang pakialam ko riyan? Nabalitaan ko na ngayong taon ay may dumating na isang napakadelikadong doktor sa Western Medicine na ang pangalan ay Hua Tiantai. Hindi pa man nagsisimula ang convention, ay marami na siyang tinalo. Nag-aalala ako na kapag nagpatuloy pa ito, mawawala ang buong karangalan ng tradisyonal na panggagamot. Hua Tiantai. May dumating ngayong taon na isang napakahirap kalabanin na doktor sa medisina. Siya ay si Hua Tiantai. Hindi pa man nagsisimula ang conference, ay marami na siyang tinalo. Nag-aalala ako na kapag nagpatuloy pa ito, ay baka mawala ang dangal ng buong mundo ng traditional Chinese medicine. Si Hua Tiantai? Dahil ito ay isang conference, gamit ang pangalan ni Mirakulong Manggagamot Liu para harapin siya, ay hindi naman siguro dapat maging problema. Kahit pa sinasabing si Mirakulong Manggagamot Liu ay ang numero 1 tanyag na doktor sa lalawigan ng Southeast, sa tingin ko base sa kanyang kakayahan, kung gusto siyang talunin, maliit lang ang tsansa na manalo. Kaya pumunta ka rito ng maagang maaga dahil gusto mong sumali ako? Sa tingin ko bilang isang doktor, dapat kang pumunta. Kaysa sa kagustuhan ni Mirakulong Manggagamot Liu na sumali ako. Ching Ching, gusto mo ba akong pumunta? Oo.
Parating na ang malakas na bagyo. Darating na ang malakas na bagyo. Zhou-Jiang, handa ka na bang harapin ito? Kung hindi ka ng gulo, 3 taon na ang nakakalipas. Ang aking pamilyang Qian sana ang pinakamataas na pamilya sa lalawigan ng Southeast at hindi mapapailalim lang sa pamilyang Chu. Zhou-Jiang, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakalabas pa kapag nakulong ka. Ikaw ba ang tanyag na doktor ng medisina ng kanluran na si Hua Tiantay? Ikaw ba ang naghamon sa aming medisina ng kanluran? Magandang araw po. Hindi ito isang hamon, kundi isang palitan ng kaalaman. Wag na. Ang pasyenteng ito ay mayroong chronic obstructive pulmonary disease. Maswerte kayong mga doktor ng tradisyonal na gamot at sa inyo ito napunta. Hintayin na lang natin ang resulta pagkalipas ng 20 araw. Hindi kailangan ng 20 araw? 20 minuto lang ay sapat na. Ang pinakamabisang gamot at ang pinakamodernong kagamitan para sa sakit na ito ay nangangailangan talaga ng 20 araw, 20 minuto. Huwag kang mag-alala. Tiwala lang, kaya ko itong mapagaling. 20 minuto? Zhou-Jiang, masyado yatang mataas ang kumpiyansa mo. Kahit ang pinakasophistikadong gamit ng medisina ng kanluran ay hindi kaya sa loob ng 20 minuto. Huwag ka masyadong magmadali. Dahil baka sa huli ay hindi mo man lang mamalayan kung paano ka natalo. Ako, si Zhou-Jiang, ay hindi magsasabi ng hindi totoo. Kung sinabi kong 20 minuto, 20 minuto lang talaga. Kahit kailan ay hindi nagsasabi ng kasinungalingan si Zhou-Jiang. Kung sinabi niyang 20 minuto, talagang 20 minuto lang. Ibukas ang sistema. Boss, bukas na po ang sistema. Anong pakiramdam mo? Mas maayos na po ang pakiramdam ko. Salamat po, Doktor. Paano mangyayari yun? Ikaw, anong pamamaraan ba ang ginamit mo? Ito ang 7 Fiend and 8 Change Needles. Simula pa lamang ito ng kakayahan ng tradisyonal na medisinang Chino. Humanda na kayong matalo kaming mga eksperto sa Western Medicine. Mandadaya ka ba? Kayo ang pumili ng lugar. Kayo rin ang pumili ng pasyente. Paano naman ako makapandadaya? Ay, naku. Huwag kang masyadong magsaya, bata. Humanda ka sa akin. Maghihintay ako. Humanda ka.